Ayun, makikita nyo naman yun eh. Ayan, na-record ko na. Ito guys, possible for pullback. Guys, tandaan nyo ha, ito guys, ito kasi yung ginagawa ko na which is okay talaga siya guys, promise. 4 hour lagi yung setup ko. Tapos, nag-i-entry ako sa 1 hour at saka 15 minutes. Depende kung saan doon. Okay. Ngayon guys, ito, ituturo ko sa inyo yung ano. Guys, sobrang, tawag dito. Tandaan nyo ito guys para tumaas yung win rate natin. Lagyan nyo lang guys ng Fibonacci. Matagal ko nang ginagamit to. Pero ngayon, napapansin ko kasi lahat. Kasi sabi ko, i-Fibonacci ko nga to ulit. Yung 1, 2, 3 moves natin, yung plan 1, yung plan 2, at saka plan 3. Ano lang yun guys, continuation pattern natin yun. Bali, isipin nyo na lang guys na iisa lang yun. Kasi supply and demand yun eh, tsaka support and resistance. Pero same lang talaga yun. Ang sa dulo nun, mas in-improve ko lang kasi nilagyan ko ng breakout. How to identify valid breakout. Kaya mas in-improve natin yun. Pero guys, mas effective siya pag nakakita kayo ng Fibonacci na 0.618. Mamaya papakita ko ito. Ito guys, pakita ko. Okay. Ito yung nangyayari sa Euro GBP natin. Ito kasi yung ito yung continuation pattern niya. 1, 2, 3. Nice naman. Or sabihin natin guys, ganito. Dito ko kasi kinuha yung Fibonacci guys eh. Oo, yung kinukwento yung sa akin. Okay. Yan. Ito. Para mas clear. Oo nga, dito. Ito guys, oh. Yan. Saan ko kinuha dati to? Ito, dito yan. Ito kasi yung OB niya. Tapos, ginamit, 1 day time frame to ah. Ito yung OB niya. Tapos dito, ito yung last kasi na swing. Ito yung last na swing. Bali, kukunin mo to sa retracement. Kunin mo yan. I-drag mo. Pag-drag mo, hanap ka ng 0.618. Guys, ito yung 0.618 ko. Oh. Ito, palitan ko na lang. Wait lang. Palitan ko yung settings. Ito, green na lang. Green. Tapos ito, guys, gawin ko tong orange para at least mas clear. Ito, kahit green na lang din to. Ito, medyo hindi ako kampante dito eh. 0618 lang yung ginagamit ko. And ito. Ito guys, yung settings ko guys, oh. Yan, pwede nyo screenshot. Yan. Okay. Guys. Tapos, paano ulit mag-plot? Sige, ulitin natin. Guys, nakita nyo yung settings kanina. Picturean nyo na. Pero naka-record naman eh. Katulad nito guys, meron tayong moves na possible reversal. Ito. Reversal to guys. Reversal tapos continuation. Ito guys yung reversal natin. At dito siya nag-reverse. Wait. Ito, reversal to kasi W. Ito naman, continuation. Yan, ito naman continuation. Ibig sabihin, ito yung last swing. Tingnan nyo guys yung last swing. Saan yung next na last swing nito? Di ba ito? Yung recent. Hindi naman pwede ito kasi magkalapit yan. Ito yung last swing. Tapos dito may tinatawag tayo na order block. Order block. Yan. Tapos yung last swing low. Yan, last swing low. Click ko yung Fibonacci retracement. Guys, Fibonacci retracement Fibonacci retracement. Guys, basta hindi kayo mag-focus dito Ganun pa rin. Ano na to? Bonus lang to. Sabayan nyo na ng retracement pero huwag kayo mag-focus dito. Ano lang, kumbaga isabay nyo siya para mas okay. Kumbaga combo na din para mas mataas yung win rate. And kunin natin yung baba. Tapos sa taas. Pinakababa, kunin mo yung taas. Okay, baba and taas. Tapos kailangan mag-retrace siya. Ulitin ko Click ko to. In-click ko yung baba, dinrag ko pataas.
Yan, ito. Itong last na to, last. Yung pinakadulo-dulo. Tapos yan, tingnan mo, sakto sa 0.618 kaya okay na yan. Tapos hanap tayo ng change of character sa 4-hour time frame. Bakit 4-hour time frame? Kasi one day kasi yung setup natin eh. Okay, kung 4-hour yung setup mo, sa 1 hour ka or 15 minutes. Depende kung saan mo makita yung valid breakout. Ito kasi ang nakita natin dito natin nakita yung valid breakout. Galing dito. Yan, yan, tapos ganyan. Ito guys, dito na tayo nakakita ng valid breakout. Nag-TP kasi ako dito guys sa first order block, pero mamaya, ito ipapakita ko sa inyo kung saan ka pwede mag-TP. Yan, ito yung BIC natin, okay? Ito yung candle na nag-breakout. Ito, yan, tapos may volume dyan. Tapos ang gagawin mo dyan, itong BIC natin, gini-green ko to, green candle. Possible dyan mag-retrace. Nakita nyo guys, nare-respeto. Tapos ganito. 'Di ba yung tinuturo ko lagi na TP natin? First order block. Kunwari dito ka nag-entry. Ito yung last swing eh. Pwede ka diyan maglagay ng stop loss. Lagpasan mo lang ng konti guys ha. Ito yung last swing eh. Yan. Huwag mo iganon na, huwag kang gumaya sa akin na ginanon ko kasi sobrang feeling ko kasi sobrang taas na eh. Hindi na maabot. Kaya dapat talaga may ganito. Yan. Tapos yung first order block yung mga nandito lang. Pero guys, pwede nyo guys i-aim to. Depende na sa reach nyo yun Basta mag-set ka lang ng break even kung 1:1 ka na. Ito guys, nakita nyo yung line na to. Ito yung pinaka-recent high. Dito, siya yung pinakamataas. Recent high. Ang tawag dyan. Dyan yung i-aim nyo lagi. Pwede nyo yan i-target or lagpas konti. Or kahit dito lang, yan o. Yan. Yan lagi aim nyo guys kasi yung ganitong setup natin pang malakihang win rate to. Basta continuation pattern na. Basta 1, 2, 3 moves. Ano ba yung 1, 2, 3 moves? Yung ganito oh. Yung lumipad siya, nag-retrace, lumipad. Tapos i-click natin to guys sa Fibonacci. Ito yan. Tingnan natin kung pasok sa 0.618. Kung pasok siya, yan. Pwede kang tumingin dito ng support or demand. Or order block. Same na lang yun. Huwag yun na lang pansinin. Kahit support lang, okay lang. Yan. Wait lang guys ha. Tawag lang ako. Okay. Yan, sorry guys ha. Kasi ano lang. Pumunta sa CR yung anak ko eh. Siyempre dalawa kasi anak natin guys. Tapos may ano pa ako, 8 months, 8 months old. Tapos 6 years old. Kaya ano tayo, kumbaga, yung time natin minsan, yan, binibigay natin sa family natin. Ito na guys, 1, 2, 3 moves. Tapos yung ganito dapat, ano yan, kumbaga, pwedeng order block, pwedeng demand or support. Yan. Basta guys, nasa 0.618. O yan, gagawin mo, hanap ka ng retracement. Guys, wala kang ibang gagawin ha. Aantayin mo yung price na bumagsak dito. Bumalik. Once bumalik dyan, kung pumunta man yan kung 4-hour time frame yung, guys, tandaan nyo to lagi, huwag kayong malilito. Kasi dito lagi nag-ano eh. Pag nakita mo nandyan yung setup, punta ka na sa lower time frame, 1 hour or 15 minutes. Ganun lang.
kumbaga ibahin mo yung setup versus versus entry. Okay, hindi porket na nagsabi ako na ito yung setup, biglang dumiretso dito, night na yung stop loss ko. Okay, kasi may nag-PPM kasi sa coach, nagbigay ka ng setup ng Euro USD bakit lumipad? Naka-sell ka. Sabi ko anong sa isip ko lang, ano ngayon kung lumipad? Kasi ganito yan guys, kumbaga, mamaya papakita ko Basta ganun yun, kumbaga setup kasi yan. Hindi ka basta-basta mag-entry dyan. Gagawin mo, hanap ka ng change of character or valid breakout bago ka mag-entry. Kaya ganun yun. Ito, katulad ito sa Euro USD. Di ba sell setup tayo dyan? Dahil lumipad yan, wala namang change of character dyan kasi binigay ko kasi yan. Alam ko naman nalilipad siya kasi nandito pa lang yan bago ko sinet up. Nandito. Ito guys, nandito pa lang siya. Wala pa to. Sabi ko, possible, lilipad pa to hanggang dito. Baka dito magkaroon ng change of character. Yan. Kaso dito, syempre yung iba nag-buy. Sa akin wala namang pakialam doon, okay lang yun. Kasi diskarte nyo naman yun. Pero ito kasi yung diskarte ko, yan. Ito kasi yung setup ko, ganito, ganyan. Dito ako mag-sell possible. Biglang lumipad. Coach, bakit lumipad yung setup mo? Hindi ko alam, lumipad Kumaga, walang trade. O ngayon, lumipad pa. Di invalid. Ganun lang yun. Kasi yung setup ko kasi ito, tingnan nyo. Ito yung supply. Ang tawag dito, supply. Ito yung supply. Tapos ito naman yung green, ito yung medication block or tinatawag na breaker block. SMC, tawag dyan breaker block. Alam mo yung tipong ganito, ito yun ito yung tinatawag na breaker block. Ito, di ba 1, 2, 3 moves. Ito, support to. Support yan. Kaso biglang na break. Magiging resistance na siya. Ang tawag sa SMC, breaker block. Kasi kumbaga, yung support, naging resistance na. Kaya ang dami-dami pang arte ng SMC. Tawag dyan, breaker block. Kung ICT trader ka naman, tawag dyan, mitigation, wait lang. Sinave ko to Dami-dami pang arte. Pero ang totoo nun guys, kumbaga, resistance. Yung support naging resistance. Parang ganun lang. Mitigation block. Pag ICT trader ka. Tayo kasi ICT, SMC at saka price action. Kaya obligado akong explain sa inyo bawat words niya para tis maano niya lang. Para pag may narinig kayo dyan, ay tinuturo na sa akin yan Pero ang ending niyang support and resistance lang pala. Parang ganun lang yan. Kaya sana na-gets nyo guys Ito yung support o resistance na invalid. Ito yung support na break niya, na invalid yung setup, bumalik siya dyan, balang siya, resistance na siya. Okay? Yun na yun. O katulad nito guys, ito yung Euro USD. May setup dito guys pero mamaya papakita ko. Ito, yan, katulad nito. Nag-expect ako na magbabounce dyan pag ganun. Kaso lumipad. Ano ngayon kung lumipad? Wala namang akong entry dyan. Wala namang ano tayo dyan. Setup lang naman yun. Tsaka wala namang valid breakout. Ito, hindi mo naman ito masabi na valid breakout kasi ito, nandito kasi guys nandito kasi yung demand natin sa taas. Tapos ito, may mitigation block. Yan. Tapos, tinanong ko to, nandito pa lang yung price. Yan, sabi ko sell setup. Ibig sabihin, naghahanap ako ng sell dito. Lumipad yung price. Di lumipad siya. Hayaan na natin. Okay, yung katulad nito sa gold. Yan. Sell setup ako dyan. Ito, merong imbalance sa 1-day time frame. Nung nakita yung imbalance sa 1-day time frame ni gold, nakita nyo guys, nirespeto niya. Yan, nagkaroon tayo ng rejection. Tapos, ito. Wait lang. Tingnan ko kung anong ano to. Ito, imbalance. Saan yung resistance? Ito. Oo. Parang ano pala to guys. Ito. Parang mitigation block or breaker block. Yan, palitan ko na lang ng kulay. Kasi pinag-isa ko na lang Kasi ito siya guys, dito.
Dito kasi resistance siya eh. Tapos na-break niya. Ayan o. Dito guys, support siya. Ayan, dito support siya. Kaso na-break. Kaya ngayon, resistance na siya. Tapos nire-respeto siya. Oh. Every time pumupunta yung price dito, nagbabounce. Ito, tingnan nyo. Yan. Kaya ang tawag dito, key level na rin. Itong area na to, every time na pumupunta yung price dyan, nagbabounce pababa. Kaya dito, possible, magkaroon siya ng reaction. Kaya tingnan nyo guys, tapos may imbalance pa. Kaya yun, tawag dito, resistance area. Sige, green ko na lang yan. Tapos naghahanap ako dyan ng change of character sa 4-hour time frame. Sakto sa sinasabi ko na swing trade natin, 'di ba sa gold last time. Every time nagkakaroon ng 4-hour time frame na change of character, valid breakout, sobrang tagal niya lumipad or bumagsak. Ito guys, so katulad nito, may valid breakout dito, 4-hour time frame, ilang weeks bago lumipad. Ayan. Lumipad. Actually dito rin eh. Nagkaroon din dito ng valid breakout. Ito oh. 1, 2, 3. Ito, yan. Na-breakout niya. Anong nangyari pag na-breakout niya? Ito guys, continue. Continue pa rin yung paglipad. Hindi ko to nakita eh. Sayang, pero sana pwede dyan mag-entry. Kasi pwede mag-entry dyan kasi ito guys oh, merong support naman dyan. Pero wala kasi sa setup ko last time. Hindi ko nakita kaya hindi ako nakapag-entry. Kaya lumipad pa siya. Tapos dito naman sa 4-hour time frame, pag nakakita ka ng sa bearish naman na valid breakout, nagkakaroon ng malakihang movement. Ito, 'di ba last time tinapi ko to. Hindi ko na ulitin kasi iba naman yung topic natin ngayon. Yan, ito. Parang 2 weeks yan, 2 weeks na movement. Puro pababa lang din. Ito rin, ito. Nagkaroon din dito ng valid breakout. Valid breakout. Yan. O pagdating dito, nirespeto ulit. Ayan, bumagsak. Ano nangyari? Ilang weeks din niya napababa. Ito, nagkaroon ng valid breakout din sa 4-hour time frame. Bullish naman. Ayan, anong nangyari? Lumipad din. Kaya dito, ito guys yung ginawa ko. Yan, naghahanap ako dito ng bearish scenario kasi lumipad na eh. Kung lumipad mo yan, coach, lumipad ulit eh. Eh ano eh, kung lumipad, edi paliparin mo lang. Edi wala tayong entry dyan. Ganun yun. Hanggat wala pang confirmation, ito kasi yung confirmation niya guys oh. Yan, pag na-break niya to, candle close below. Tapos with momentum, ito nagpaparamdam na yung ano eh. Nagpaparamdam na yung volume. Okay, okay yan. Pero pag binigyan niya ako dito mamaya ng isang solid candle dito or dalawa, basta yung mag-breakout lang solid na biglang ganito, yan, pwede ako mag-entry dyan. Gagawin ko, ito yung DIC natin. Gaganyanin ko yan. Tapos i-hold ko yan hanggang 1 to 2 weeks or hanggang Friday, pwede na rin. Try ko kung kaya ko sa Friday. Kung maganda yung result, tapos i-cut ko, tapos tingnan ko kung what if 2 weeks na hold ko siya ng 2 weeks kung ano mangyayari. Pag nakita ko na kaya 2 weeks maganda yung result, edi adjust natin sa susunod na mga araw. Mag-hold tayo ng 2 weeks. Kumbaga dahan-dahan lang. 1 week or 2 weeks. Kasi ito, pinakread ko na sa inyo to last time eh. Kaya sobrang effective nito. Kaya sa gold, ano ako dyan, kumbaga swing trader na ako sa gold. Actually guys, ito na lang guys para, ito kasi mabilis kasi yung gold kasi. Pero guys, kung gagamitin niyo yung 4-hour time frame na strategy natin, guys, okay siya guys kahit saan dito. Okay siya kaso syempre yung iba mabagal. Yung gold lang talaga yung pinakamabilis. Kaya sinabi ko lang na sa gold lang effective para ma-mindset ko na sa gold lang. Kasi dito kasi baka ma-psycho kayo eh. Kasi katulad nito sa Euro GBP. Actually pwede sa Euro GBP, di ba? Kasi 4-hour time frame. Tapos na-hit naman to. Pero 1 week to guys bago na-hit. Pero guys, tingnan nyo yung psychology dyan. Ito oh. Ito kasi yung psychology dyan eh. Maayos yung strategy natin. Yan, maayos yung strategy natin dyan. Yung psychology kasi dyan, kunwari ito yung target mo. Ini-aim natin na target for 1:4. Yan. Ang psychology kasi dyan, yan, palipad-lipad, lilipad, babagsak, lilipad, babagsak ulit. Ayan o.
Akala mo magre-reverse na, no? Tapos lilipad, babagsak, lilipad. Kung makayanan mo yung psychology dyan, tapos hindi ka mainipin, minsan ka lang tumingin sa chart, okay yun guys, mas okay yun. Pero sa akin ngayon, naka-mindset na ako na ganito. Ito guys, oh, tingnan nyo to ah. Kasi guys, iba-iba kasi yung account guys na minamanage ko eh. Ngayon kasi nagdagdag pa ako sa personal account ko, nagdagdag ako ng 200 USD yung sa misis ko. Ito. Kaya dapat maayos lahat yan. Ito guys, oh, ito yung weekly trading journal ko. Dapat may rules ako nilagay sa sarili ko. Dapat 3 position lang sa day trading. Sa day trading, dapat magto 2% lang ako. 3 position lang guys sa 1 week. At least maka 3 position lang ako. Kung 2 position, okay lang. Pero dapat maka 3 position lang ako. Ibig sabihin, kung bibigyan ako ng kunwari, bibigyan ako ng magandang 4 na setup, puro magaganda lahat, decision making ko na yun. Kumbaga, pwede ako mamili doon ng 2 lang o 1. Pero baka pwede rin mag-try ako ng 2 lang tapos next time na yung 1. Basta sa 1 week, allowed lang ako dapat ng 3 position sa day trading. Kahit bigyan pa ako ng 10 ano dyan, setup, dapat 3 lang talaga yung matrade ko dyan. Pipiliin ko lang kung saan yung pinaka feeling ko na mas okay. Ako lang naman nakakaalam nun eh. Kasi siyempre, kumbaga sarili mo lang din. Sarili mo lang din yung makakaalam. Kasi lahat naman naturo ko naman yung setup. Depende na lang kung sino dyan yung lilipad. Kunwari, GBP USD, parang lilipad. Tapos Euro USD, parang lilipad din sa setup natin. Choices nyo na yun. Depende na sa inyo yun kung saan kayo mag-entry. Basta strict lang ako na dapat 3 position lang. Tapos magre-risk lang ako ng 6%. Tapos sa position naman, ito guys, actually dito, pwedeng sa gold or pwedeng isa lang. Kung once na nakaposition ako, kunwari, nakaposition ako dito ng swing trade sa NCD CAD. Kunwari lang, nakaposition ako dito ng swing trade sa 4-hour time frame. Possible, baka hindi ko na to i-entry yung, yung gold. Yan, kasi dapat isa lang. Ganun lang. Ito lang oh. Tapos nilagyan ko yan na ito, reason for entry. Ito guys, yung strategy to use. Yan, alam nyo na yan. Nakita nyo na yan lahat kung paano ko yan gagawin. Eh, ito lang. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit ano pang gawin ng ito lang susundan ko. Kasi ito kasi yung trading plan ko. Pwede nyo sundan or pwede rin yung sarili nyong, depende, bahala na kayo dyan. Kasi ako, tinuturo ko lang naman yung ginagawa ko eh. Which is effective talaga, nakita nyo naman. May time lang kasi guys na pag 1 month, 2 months lang kayo, may mga sablay kayo dyan. Siyempre, kumpara nyo naman sa akin na matagal na ako kumpara sa inyo, bago lang kayo. Kaya kung nahirapan kayo sa setup, natural lang. Kumbaga dapat lang. Dapat lang mahirapan ka kasi ako nahirapan ako dyan eh. Tagal-tagal ko nag-aral ng trading eh. Tapos ikaw 1 month lang gusto mo ma-master ka agad. Maling mindset yon. Okay. Kaya kung nanalo ka sa trade mo, okay lang yon. Basta ang importante dyan yung psychology kasi. Once kasi na isang trade nanalo ka, 2 trades, tapos feeling mo untouchable ka na, sobrang galing mo na, lagot ka na nun. Iwasan nyo yun guys, iwasan nyo yun kasi hindi ko talaga tinuturo yung ganun. Kumbaga, hindi pa kayo na-humble ni market, ngayon pa lang, ituturo ko na sa inyo kung paano siya paano ka i-humble ni market. Kasi guys, promise. Kaya ito gumagawa ko lagi ng kondisyon. Kasi may time kasi na out of 5 trades ko, nanalo ako ng 3, lose ako ng 2. May time na nanalo ako ng 4, lose ako ng 1. Tapos nanalo ako 1 week. Kunwari, dumagdag yung portfolio ko. Feeling ko, parang lalaki talaga yung ulo mo nun guys, promise. Kaya iniiwasan ko yan hanggat maaari gumagawa ko ng ganito. Yun. Tapos saan pa? Weekly lang, weekly. Basta guys nanalo ka ng 1 beses, 2 beses, hayaan mo na dun. Baka wala ka dapat emosyon dun. Kasi pag nagpaka-hype ka nun, good luck. Okay. Sana ba tayo? 5 minutes. Guys, alam niyo na to yung di ba naturo ko ng ganito? Ito, bigyan ko example pa ulit. Saan pa ba yung continuation pattern. Ito pwede oh. Parang katulad nito guys. Ito.
may nakita ako dito ng ano ito. Dito 1 2 3. 'Di ba nakita niyo 1 2 3 moves. Pero bago 'yan gumanito lang. Pero kung i-shortcut mo lang siya, ito yun 1 2 3. 1 2 3 moves. Ang mangyayari diyan, ito. Saan ba nag-retrace to? Okay, so tingnan nyo guys ha. Galing dito sa pinakababa, tapos dito sa taas. Tapos tingnan ito, 0618, pasok siya. Tingnan natin kung may valid change of character dito sa area na to. Wait lang, tingnan natin. Alam ko ito yung ano eh. Alam ko ano to guys, mitigation block. Ito kasi yung demand niya guys, demand zone. Ito naman mitigation block. Ibig sabihin kahit saan dyan pwede. Yan, tapos tingin tayo sa 4-hour time frame. 1 hour time frame pala, sorry. Saan yung change of character dyan? Ito guys, ito. Natalasan talaga ng mata to guys ha. Kumbaga matagal yan na pag-ano, ng pagkilatis sa candle. Kasi dyan din ako nahirapan dati. Ito guys, so yan, 1, 2, 3. Ito yung BIC natin. Yan, walang volume. Pero syempre sa atin, pwede mong i-trade yan kahit walang volume. Basta may valid lang na breakout. Tapos, dito nag-swing. Tsaka guys, malapit lang kasi. Malapit lang, malapit lang kasi talaga siya. Ito lang Kahit dito pa yung swing niya or ano, basta malapit lang kasi yung pag-breakout. Pero kung mga malayo-layo to, hindi ko to iti-trade. Tapos ito yung ano niya. Ito yan, malapit lang kasi yung pag-breakout. Ito, pwede mo itong i-trade. Then, lagay ka dito ng green candle. Green box. Ito yung BIC natin. Yan. Ito. Tingnan nyo guys, ako anong nangyayari, nire-respeto ba niya? Yan, nire-respeto yan. Tapos, ito yung last swing high. Ito yung high pala. Yan, ito yung last high. Ito guys, ito. Ito yung pinaka last high. Ang nangyayari, take profit ka agad. 'Di ba, lagi ko sinasabi dati first order block. Yan pwede guys, first order block at least 1:2. Pero kung gagamitan mo kasi ng ganito guys, ito medyo malaki-laki to. Ito tingnan niyo kung ilan yung makukuha mo dito. 'Di ba guys, sabi ko sa inyo, 'di ba, i-improve natin. Meron kang 5:7. 1:, sabihin natin 1:6. Mag-risk ka ng $20, magta-times 6 yung $20 mo pag nanalo ka. Pag natalo ka, $20 yung lose mo. Okay lang yun. Okay, nakita nyo guys, continuation pattern yan. Ito, sa mitigation block or same setup guys sa Euro USD. Kaso ang nangyari kasi sa Euro USD lang, wala lang nangyaring valid breakout. Kaya ang ending, pag wala ka nakitang valid breakout, lilipad talaga yan. Okay, sana natuto kayo ngayon guys ha. Tapos guys, ano pa ba yung isa kong wait lang. Ito guys continuation pattern plan 1 2 3. Yan. Tapos counter trend strategy 4-hour time frame setup 1 hour. Ganun lang, alam niyo na to, yung 4 hour yung yung counter trend natin WM. Yung 1 2 3 natin na moves, ito naman yung continuation pattern. Ulitin ko ulit. Coach, ano ba yung 1 2 3 moves? Ito pag bearish. 1 2 3, wait ka ng pullback. Yan, dito ka mag-entry ng sell. Yan yung 1 2 3 moves natin. Ito yung 1 2 3 moves natin sa uptrend. Yan.